Sa mga huling araw ng dakilang kapighatian, matapos ang matinding digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, at matapos ipatunog ang ikapitong trumpeta at ibuhos ang huling mangkok ng poot ng Diyos, isang napakaliwanag na liwanag ang sumilay mula sa langit. Ang mga mata ng mga tao na pagod na sa gulo, sakit at kadiliman ay biglang bumaling pataas sapagkat nakita nila ang pagbabalik ng anak ng Diyos, si Hesukristo, sa kanyang dakilang kaluwalhatian. Ang pagdating na ito ay hindi tulad noong una siyang dumating na isang sanggol sa Bethlehem na walang kayamanan at walang trono. Ngayon, siya ay dumarating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sakay ng isang puting kabayo, at ang kanyang mga mata ay tulad ng apoy na nagliliyab. Sa kanyang ulo ay maraming korona, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalim na tabak upang lipulin ang kasamaan at lahat ng lumaban sa Diyos. Ang buong daigdig ay yayanig sapagkat ang pagbalik na ito ay hindi na lihim, kundi hayag, at bawat mata ay makakakita. Ang mga hari ng lupa, mga makapangyarihan, mga hukbo ng sanlibutan na nakipaglaban sa Diyos sa Armageddon, ay luluhod sa takot at panginginig. Ngunit huli na ang lahat sapagkat ang hatol ng Diyos ay dumating. Ang Antikristo at ang huwad na propeta ay tatanggap ng kanilang kaparusahan at sila'y ibabagsak sa lawa ng apoy. Ang mga bansang sumunod sa kanilang kasinungalingan ay mahuhulog sa pagkatalo. Ang tinatawag na Babylonia, simbolo ng lahat ng kasamaan at katiwalian, ay tuluyan ng guguho. Ngunit sa gitna ng lahat ng paghatol at pagbagsak, mayroong isang bagong simula. Ang mga matuwid, yaong mga tapat na tumindig sa pananampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin at tinawag itong unang pagkabuhay na maguli. Sila'y babangon na may kaluwalhatian, wala ng sakit, wala ng pagkabulok, kundi may mga katawang walang hanggan. Kasama nilang tatayo ang mga banal na mula pa sa simula ng panahon, ang mga propeta, mga apostol at lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. At sa puntong ito, ipahahayag ang isang dakilang katotohanan na si Kristo ay maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang panahon ng milenyo ay magsisimula sa isang makapangyarihang tagpo. Si Satanas, ang matandang ahas, ang kaaway ng Diyos at ng tao, ay itatali ng isang anghel na bumaba mula sa langit. Siya ay ibabagsak sa kalaliman, itatapon sa walang hanggang kulungan, at tatatakan upang hindi na niya mailigaw pa ang mga bansa sa loob ng 1,000 taon. Ito ang tagumpay na matagal nang ipinangako ng Diyos, na ang kasamaan ay pansamantalang ipapahinga, at ang sangkatauhan ay mararanasan ang pamamahala ng tunay na hari. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang mundo ay magkakaroon ng isang perpektong pamahalaan sapagkat ang mismong anak ng Diyos ang uupo sa trono, at ang trono ay hindi lamang sa langit kundi itatatag dito sa lupa, sa bagong Jerusalem, ang siyudad ng Diyos na bababang mula sa kalangitan. Ang siyudad na ito ay nagniningning na tulad ng isang hiyas. May mga pintuang gawa sa perlas, mga pader na yari sa mahahalagang bato, at mga kalsadang ginto. Hindi ito katang-isip lamang, kundi isang larawan ng ganap na katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mga nakaligtas sa kapighatian, yaong mga hindi nalipol sa mga paghatol, ay makakapasok din sa milenyo. Sila'y mamumuhay, mag-aanak at bubuo ng mga bansa, ngunit ang pamamahala sa kanila ay si Kristo at ang kanyang mga banal. Ang kanyang mga hinirang ay bibigyan ng kapangyarihang mamahala sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ilan ay magiging tagapamahala ng mga bayan, ang ilan ng mga lupain at ang ilan ng buong mga bansa. Ganito tutuparin ang sinabi ni Kristo sa Ebanghelyo, ang tapat sa kakaunti ay pagbibigyan ng higit. Sa panahong ito, ang daigdig ay magbabago. Wala ng digmaan, wala ng armas, sapagkat ang mga espada ay gagawing araro at ang mga sibat ay gagawing karit.
wala ng mga hukbo, wala ng pagdanak ng dugo. Sa halip, kapayapaan ang mamamayani. Ang mga hayop ay magbabago rin. Ang mga mababangis na lobo ay titigil sa pag-atake at sila'y maninirahan kasama ng mga kordero. Ang mga leon ay kakain ng damo tulad ng baka at ang mga bata ay makakapaglaro kahit sa tabi ng lungga ng ahas na walang takot. Ito'y magiging bagong Eden, isang pagbabalik sa orihinal na disenyo ng Diyos bago pumasok ang kasalanan sa mundo. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking pagbabago ay ang presensya ng Diyos mismo. Hindi na kailangan ng templo sapagkat si Kristo mismo ang templo. Hindi na kailangan ng araw o buwan sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang magiging ilaw. Ang mga bansa ay pupunta upang sumamba at taon-taon ang lahat ng bayan ay pupunta sa Jerusalem upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga tolda bilang tanda ng kanilang pagkilala sa hari ng mga hari. Sa panahong ito rin, matutupad ang lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob na ang kanilang lahi ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Ang 12 tribo ng Israel ay muling bubuuin at ang kanilang mga lupain ay muling ipapamahagi. Ang mga bansa ay tutulong sa pagpapanumbalik ng Israel at sila'y kikilalanin bilang sentro ng pamamahala ng Diyos sa lupa. Ang mga propesya sa lumang tipan mula kina Isaias, Jeremias at Ezekiel ay magkakatuparan, ngunit hindi lamang ito kwento ng Israel. Ito rin ay kwento ng buong sangkatauhan. Ang mga tapat na mananampalataya mula sa lahat ng bansa, lahi at wika ay makakabahagi sa kaharian. Ang mga Kristiyano mula sa iba't ibang dako ng mundo, pati na ang mga taong tapat sa Diyos na binanggit sa Quran bilang mga taong banal at taong matuwid, ay magkakaisa sa ilalim ng isang pamumuno. Ang Quran mismo ay nagsasalita ng araw ng paghuhukom at ng pagbabalik ng katarungan sa lupa, at dito'y nagtatagpo ang pananaw ng Biblia at Quran na ang Diyos ay hindi pababayaan ang sangkatauhan kundi kanyang aayusin at pagbibigyan ng hustisya ang lahat. Habang lumilipas ang mga taon sa milenyo, makikita ang isang larawan ng ganap na katuparan ng panalangin na itinuro ni Kristo. Dumating nawa ang iyong kaharian, maganap nawa ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ang lahat ay magkakaroon ng sapat, wala ng gutom, wala ng sakit, at ang lupa ay magbubunga ng sagana. Ang hangin ay sariwa, ang tubig ay malinaw, at ang buong kalikasan ay muling magkakaisa sa layunin ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan ng panahong ito, may nakatagong katotohanan na sa pagtatapos ng 1,000 taon, si Satanas ay palalayain muli sa loob ng maikling panahon. Hindi pa ito mangyayari sa unang bahagi ng milenyo, ngunit ito'y tila isang aninong nakatago sa likod ng liwanag. Ito'y paalala na kahit sa perpektong pamamahala ni Kristo, ang puso ng tao ay may kalayaan pa ring pumili. Ito'y larawan ng pag-asa, ng katuparan ng lahat ng pangako at ng katarungang matagal na nating inaasam. Ito'y paalala na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay magpakailanman, kundi may hangganan. At higit sa lahat, ito'y imbitasyon para sa atin na maghanda, sapagkat ang paghahari ni Kristo ay hindi lamang isang darating na yugto, kundi isang panawagan na ngayon pa lamang siya'y ating kilalanin bilang ating hari. Matapos ang matagumpay na pagbabalik ni Kristo at ang simula ng kanyang pamamahala sa lupa, ang mga unang taon ng milenyo ay puno ng kaguluhan sa alaala ng mga tao, ngunit unti-unti itong napapalitan ng kapayapaan at kaayusan. Ang mga bayan na dating winasak ng digmaan, lindol at mga salot ay muling bumabangon, ngunit hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Jerusalem, na minsang naging sentro ng labanan, ngayon ay nagliliwanag bilang sentro ng kapayapaan at katuwiran. Ang mga tao mula sa lahat ng sulok ng daigdig ay dumadaloy patungo roon, dala-dala ang kanilang mga kayamanan,
Ngunit higit pa rito, dala nila ang kanilang pagsamba sa hari ng mga hari. Ang kanilang mga awit ay hindi na awit ng panaghoy, kundi awit ng papuri. Ang kanilang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng kagalakan na matagal na nilang hinintay. Ang buong mundo ay dumadaan sa pagbabagong hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang lupa na dati tuyot ngayon nagbubunga ng sagana. Ang mga disyerto ay namumulaklak. Ang mga bundok ay tumutubo ng mga punong nagbibigay lilim at pagkain. Ang tubig mula sa ilog ng buhay na dumadaloy mula sa trono ng Diyos sa Jerusalem ay nagbibigay buhay sa lahat ng dinaraanan nito. Sinabi ng mga propeta na sa panahong iyon, ang tubig na iyon ay dadaloy patungong dagat na patay at ang dating walang buhay ay mapupuno ng mga isda. At ito'y nagaganap ngayon sa ilalim ng pamamahala ni Kristo na nagpapakita na ang lahat ng kanyang pangako ay totoo at buhay. Sa ilalim ng pamamahala ni Kristo, ang mga tao ay natututo ng bagong paraan ng pamumuhay. Hindi na namamayani ang kasinungalingan, katiwalian at panlilinlang na siyang bumalot sa mga huling panahon bago ang milenyo. Ang mga pamahalaan ng tao na dati puno ng sakim na mga pinuno ay pinalitan ng mga matuwid na tagapamahala na galing sa hanay ng mga banal na kasama ni Kristo. Ang mga ito'y yaong mga nagtiis ng pag-uusig, nag-alay ng kanilang buhay at nanatiling tapat hanggang wakas. Ngayon, sila'y ginantimpalaan upang mamahala kasama ng kanilang Panginoon. Isipin natin ang isang bayan na dating winasak ng digmaan. Ang mga pader nito'y gumuho, ang mga lansangan ay iniwan ng mga tao, at ang kanilang puso ay puno ng takot. Ngunit sa ilalim ng milenyo, dumarating ang mga manggagawa mula sa iba't ibang bansa upang muling itayo ang bayan. Ang mga bata ay muling tumatakbo sa mga lansangan nang walang takot sa digmaan. Ang mga matatanda ay nakaupo sa lilim ng mga puno, hindi upang umiyak, kundi upang magkuwento ng kabutihan ng Diyos. Ang mga ama at ina ay muling nagtatanim ng mga ubasan, nagtatanim ng trigo, at nag-aani ng walang kaba na ito'y kukunin ng mga kaaway. Ito'y larawan ng bagong mundo sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Ngunit sa gitna ng kagandahang ito, ang tao ay nananatiling tao. Ang mga nakaligtas na hindi bahagi ng unang pagkabuhay na maguli ay patuloy na nag-aanak at nagbubuo ng mga pamilya. Ang kanilang mga anak ay lumalaki sa panahong hindi nila naranasan ang takot ng nakaraan. Hindi nila naranasan ang kapighatian ni ang digmaan. Para sa kanila, ang pamamahala ni Kristo ay isang bagay na normal, na parang wala ng ibang anyo ng buhay. At dito, pumapasok ang isang hiwagang hindi madaling maunawaan. Sapagkat kahit ang tao'y nakatira sa isang perpektong mundo, may ilan pa ring puso na hindi lubusang tatalikod sa kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit sa dulo ng milenyo si Satanas ay muling palalayain upang subukin ang mga puso ng tao upang makita kung sino ang tunay na tapat kay Kristo at sino ang sumasamba lamang dahil ito'y mag-inhawa. Ngunit hindi pa iyon. Sa ngayon, ang milenyo ay panahon ng kapayapaan. Panahon ito ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ano si mga propesiya sa lumang tipan, tulad ng sinabi ni Isaias, ang isang sanggol ay mamumuno sa kanila, at ang leon at ang baka ay kakain ng magkasama, ay nagiging realidad. Ang mga hayop ay nagiging maamo. Ang kalikasan ay nagiging kaalyado ng tao, hindi kaaway. Ang mga magsasaka ay hindi na natatakot sa tagtuyot o peste, sapagkat ang lupa ay nagbubunga ng higit sa kanilang inaasahan. Ang kanilang mga pamilya ay hindi na nagugutom. Sa panahong ito, ang kaalaman tungkol sa Diyos ay laganap. Wala ng bansa na hindi nakakaalam kung sino ang tunay na hari. Wala ng relihiyon na naglalaban-laban, sapagkat ang lahat ay iisa na lamang ang kinikilala. Gayunman, ang iba't ibang tradisyon at kasaysayan ng mga tao ay hindi basta nawawala.
Ang kanilang mga kultura ay pinagyayaman at pinagsasama sa ilalim ng isang Diyos na nagbibigay kabuluhan sa lahat ng lahi. Ang mga awit mula sa Afrika, ang mga sayaw mula sa Asya, ang mga panitikan mula sa Europa, lahat ay itinaas bilang papuri sa Diyos. Ang wika ng bawat bansa ay ginagamit upang purihin siya at bagamat iba-iba ang tunog, iisa ang diwa. Kapansin-pansin din na sa ilalim ng milenyo mayroong hustisya na hindi kayang pantayan ng alinmang korte ng tao. Ang bawat kasalanan ay agad hinahatulan at walang katiwalian. Ang mga taong nagtatangkang mandaya ay agad lumalabas ang kanilang kasalanan sapagkat ang hari mismo ang nakakaalam ng puso. Ito'y isang pamahalaang hindi kayang ibagsak sapagkat ito'y pinamumunuan ng siyang lumikha ng lahat. Walang mahirap at walang sobrang mayaman sapagkat lahat ay pantay sa harap ng Diyos. Sa panahong ito, ang mga tribo ng Israel ay muling nabubuo. Ang kanilang mga lahi na nagkalat sa iba't ibang dako ng mundo ay muling pinagsasama-sama. Ang mga pangako kay Abraham na ang kanyang mga anak ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa ay nakikita na ngayon sa realidad. Ang bawat tribo ay binibigyan ng kani-kanilang lupain at sila'y naninirahan ng payapa. Sa kabilang banda, ang mga bansa na hindi kabilang sa Israel ay hindi tinataboy, kundi inaanyayahan na makibahagi sa pagpapala. Ang mga propesiya ng Quran tungkol sa araw ng pagbabago, kung saan ang lahat ng tao ay haharap sa Diyos at makakaranas ng hustisya, ay tila nagiging buhay sa panahong ito. Sapagkat lahat ay humaharap sa iisang pamamahala at lahat ay pantay sa ilalim ng hustisya ng Diyos. Habang lumilipas ang mga siglo sa loob ng milenyo, ang mga tao'y natututo ng aral na matagal nilang binaliwala. Natututo silang magmahal ng walang kapalit. Natututo silang magtiwala sa pamumuno ng isang hari na hindi kailanman nagkakamali. Natututo silang magpasalamat sa bawat araw na puno ng kapayapaan. Ngunit may ilan pa ring puso na hindi lubos na sumusuko, na patuloy na nagtatago ng pagnanasa sa sariling kapangyarihan. Ito ang hiwagang natatago sa likod ng kasaysayan ng milenyo at siyang magiging susi sa mga huling araw matapos ang 1,000 taon. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay makita natin ang larawan ng milenyo bilang isang kaloob ng Diyos, isang pagkakataon para sa sangkatauhan na makita kung ano talaga ang disenyo ng Diyos para sa mundo. Ito'y pagbabalik sa orihinal na layunin ng Eden, ngunit higit pa rito ito'y paalala na ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako. At sa bawat hininga ng mga tao sa panahong iyon, isa lamang ang kanilang nasasambit, dakila ang iyong kaharian o Panginoon at ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan.